sangkatauhan, lihim ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Sa ating banal na Eukaristiya, ginugunita po natin ang 7 tagapagtatag ng orden ng mga lingkod ng mahal na Birheng Maria. 7 pundadores ng orden na naglilingkod sa mahal na Birhen. Ngayon din po ay ginugunita natin ang ika-150 komemorasyon ng eksekusyon ng 3 paring dayosesano, Padre Gomez, Burgos at Zamora. Ang 7 pundadores po, itinaguyod nila ang debosyon ng Mater Dolorosa. Mater Dolorosa, ang mahal na Birheng Mariang nagdadalamhati. Mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang katapatan nawa sa paglilingkod ng mga banal na magkapisan sa kapatiran ay amin nawang makamtan, yayamang ang kanilang maasahang pakikiisa sa pananampalataya ng mahal na Ina ng Diyos, ay nagbunsod sa kanila upang italaga ang sarili sa iyo at sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bilang sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, pumasok sa inyong kapulungan ang isang lalaking nakasingsing ng ginto at nakadamit ng magara, at isa naman dukha na panay sulsi ang damit. Kung asukasuhin nito yung mabuti yaong magara ang damit at sabihin sa kanya, dito kayo maupo. At sabihin naman sa dukha, tumayo ka na lamang diyan o kaya'y sa sahig ka na lang maupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Tingnan ninyo, mga kapatid kong minamahal. Hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan.
upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit, hinahamak naman ninyo ang dukha. Hindi ba't ang mayayaman ang sumisiil sa inyo? Hindi ba sila ang kumakaladkad sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang dumudusta sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? Mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang kautusang ibinigay ng Diyos na nasasaad sa kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung hindi pare-pareho ang tingin ninyo sa tao, kayo'y nagkakasala. At ayon sa kautusan, dapat kayong parusahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kaniyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kaniyang ililigtas. Ang pagkadakila niya ay ihayag. At ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi, dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kaniyang inililigtas. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y inililigtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kaniyang inililigtas. Magsitayo po ang lahat. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ng Pilipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot silang, sabi ng ilan, si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi, isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi
ninyo, sino ako? Tanong niya. Kayo ang Kristo. Tugon ni Pedro. Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako. Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ng anak na tayo dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang malagad at pinagwikaan si Pedro. Lumayas ka, Satanas! Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kung hindi sa tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Heso Kristo. Palakasin tayo ng salita ng Diyos na napakinggan natin. Sa ating unang pagbasa, pinag-aaralan po natin si Santiago. Sabi ni Santiago, merong mayaman, maganda ang suot, malamang malaki ang donasyon nito, abuloy na ibibigay. At meron namang mahirap na sira-sira ang damit. Sino ang bibigyan mo ng preferensya? Siguro itong serbo nito hindi para sa inyo, para sa akin. Kasi iisipin ko ba, malaki yata ang bibigay nito. Kung gano'n ang pag-iisip ko, pagagalitan ako ng Diyos. Kumikiling ako sa mayayaman. Alam naman natin kung saan ang puso ng Panginoon. Diba? Yung mga matagal na tayong nag-aaral, di lang nag-aaral, nagninilay, di lang nagninilay. Sinisikap natin sa buhay kung saan ang puso ng Panginoon para sa mga naiwanan, sa mga kapuspalad, sa mga minamalas, sa mga walang oportunidad na pang-ekonomiya. Kulang na kulang ang pera para sa tustusin sa pang-araw-araw na pangangailangan na kadalasan pumupunta sa simbahang ito. Hindi po ba? Paalala sa akin yan. Sa ating ebanghelyo, si Pedro, magaling si Pedro, tama yung sagot niya. Kayo ang Kristo. Tama yung sagot niya. Kaya lang, wala pang isang minuto, tinawag siya ng Panginoon na Satanas. Sapagkat ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Tumaas ang boses. Mabait ang Panginoon. Ngunit minsan ay, alam mo na, gustong ituwid. Sapagkat ang anak na, ang misyon ni Jesus, magbata ng hirap, magsakripisyo, mag-alay ng buhay, papatayin siya ng mga matataas na otoridad. Ngunit sa ikatlong araw, mabubuhay na maguli. Hindi naintindihan ito ni Pedro. Ano ba yung Satanas? Hindi ito yung may sungay, merong malaking tinidor, at may buntot, at may apoy. Ang Satanas, hadlang sa gabal. Tayo, minsan mas magaling pa tayo sa Diyos. Nag-iisip ka pa. Alam mo, dapat, ganito. Hayaan mo yung Diyos maging Diyos. Ang sagabal, hinahadlaga, nasa harap.
ni Jesus. Hadlang eh. Ang tamang lugar ng alagad sa likod. Sabi niya, pumunta ka sa likod ko. Hindi humahadlang sarap sa likod ka at sumunod ka sa akin. Maliwanag ba? Ang mga sumusunod nasa likod. Hayaan natin si Jesus maging si Jesus. Sumunod tayo. Ginugunita natin yung 7 pundadores, tagapagtatag ng orden ng mahal na Birheng Mariang naglilingkod sa Kanya. Itinaguyod nila yung debosyon ng Birheng Mater Dolorosa, Birheng nagdadalamhati. Si Maria ay maraming mga pinagdaan ng pagsubok, nagdadalamhati. Nakiisa siya sa pasyon ni Jesus. Nanay siya. Alam niya, tinanggap niya si Jesus, pahirapan, papatayin. Kaya siya, nakita niya yung proseso nito, daman-daman ang puso ni Maria. Tayo din sana sensitibo, hindi tayo bato manhid. Nararamdaman mo ang hirap ni Jesus na binahagi kay Maria. Ngayon din ang Gombursa 150 na anibersaryo. Mamaya kami mga pare, pupunta ako pagkatapos sa Manila Cathedral, meron kaming lakad penitensya, komemorasyon sa Gombursa. Sapagkat itong 3 paring dayosisano, ang buhay nila, ang pag-aalin ng buhay para sa Diyos at sa bayan. Sige po. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, at mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalo si San Roque, nawa po tayo'y maging alagad, maging disipulo, sumusunod sa likod ni Jesus. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagtitipon upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan, bumaling tayo na may pananalig sa Diyos Ama at hilingin ang Kanyang awa. Tugon po natin, Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang Santo Papa, naway mapanatili ang simbahan sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang lahat ng mga Kristiyano naway makasunod sa yapak ni Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanilang krus araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang mga nabibigatan at nahihirapan sa pagpapasan ng kanilang krus, naway makatagpo kay Kristo ng lakas at kaginhawahan. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang mga may sakit, naway makita ng tahib lamang ng krus ni Kristo ang kanilang karamdaman. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Makalangit na Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan at tulungan mo kaming yakapin araw-araw ang pagsubok ng aming krus. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana. Ngayong aming ginugunita ang 7 tagapagtatag ng orden ng mga lingkod ng mahal na Birheng Maria ay maging bagong nilikha bilang kawangis mo. Ipagkalo mo kami rin, pinagkalooban mo ng pagbabago ay makapaghain ng mga alay na kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak namin ang mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo ay maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kampi ng tanan. Ito ang pinanggalingan amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang Mater Dolorosa. Ng kabiyak na puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol, ang 7 tagapagtatag ng orden ng paglilingkod sa mahal na Birheng Maria. San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque,
San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagbubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Heso Kristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw ilayo sa kasalanan. Ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Maraming salamat po. Salamat sa pamilya at sa kaibigan, kaloob na biyaya, nawa'y walang hanggan. May sakit, pagalingin, hirap ay mapawi. Amin pong panalangin, langit ay mapawi. Tayo ay mapaminang sa
Jose, anghel na masasaya, apostol na 12. Señor, purihin, haring nasa trono, kanyang nganay sambahin, Viva Nazareno. Paalaala, sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ng mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na March 1, 2022, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa March 2, 2022. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang grupo ng kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin po natin ang physical distancing sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming banal na pakikinabang at pakundangan sa orden ng mga lingkod ng mahal na Birheng Maria na aming huwaran, itaguyod mo kami sa iyong pagmamahal at ang mabuting gawain sa aming iyong sinimulan ay lubusin mo hanggang sa araw ng pagpapahayag ni Kristo Jesus na bubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi na may mga karamdaman. Lingapi mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na narito pa sa daigdig maraming gumaling dahil sa pagtanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, siyaring aming mahinaing. At sa tulong po ninyo ay kami tagagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po yung mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala ng mga pangalan sa binyag ng liibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Araw-araw po tayo nagbibigay ng ulat sa inyo. May natitirang 3 libro ako. St. Joseph, Loving with the Father's Heart, The 7 Last Words of Jesus the Nazarene, at Minamahal tayo ng Pong Jesus Nazareno. Meron pa akong 3, nakasulat pa ako ng 3 pang libro, huli na po ito. Tungkol ito sa buhay ng ating komunidad dito sa Quiapo. Sana po ay tangkilikin po ninyo. At malapit na po yung halalan. Ang ating mga gawain ay para sa Diyos at bayan. At kaming mga pari, pupunta po kami sa Manila Cathedral ngayon. Meron pong memorial marker sa harap ng National Museum, ang Gumbursa, Mariano Gomez, Jose Burgos, Jacinto Zamora, 3 dayosesanong pari na nag-alay ng buhay para sa bayan at para sa Diyos. Menyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos,
Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro